Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ito po ang pangalawang edisyon ng ating pong seryosong paghahamon sa sino man kakampi sa mandarambong na Duterte. Sila man ay senador o kaya sila man ay maestrado or justice of the Supreme Court. Meron pong isang abogado na kaibigan ko, tumawag po sa akin mula po sa Zamboanga. Sabi niya, napanood ko yung hamon mo. Paano kung ikaw ay kasahan ng isang justice of the Supreme Court? Kako, basta ang aming pinag-uusapan ay ang debate tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, pantay lamang yan. Yung pong ating pong kondisyon na doon po kami sa public plaza, Plaza Miranda, covered by media or covered by my YouTube or Facebook, sapat na po sa akin yan. Ang importante lamang, nakaharap kami sa taong bayan, maaari kami magtitigan, nakikita mata sa mata kung sino ang nagsisinungaling at kung ano ang kadakilahan o kabulastugan ng aming paninindigan. Ito po ay usapin bayan. Kaya po hindi ko masabi doon sa aking kaibigan abogado, hindi naman tayo natatakot sa abogado sa debate. Sa abogasya, ang lamang-lamang ng abogado sa akin ay yung pwede po silang pumirma ng mga pleadings, manifestation at saka mga instruments ng korte. At sila ay member ng bar. Therefore, a member na nandun po sa roles of attorney. Yan lamang po lamang yan. Pero yung pong pangkalahatang kaalaman, abay pwede po kami magdebate. We can debate on the hypothetical imperatives of Immanuel Kant or the categorical imperative or das capital of Karl Marx. Pwede po kami magdebate dyan. Ang lamang nga po ng writer, at tayo po ay author, writer, commentator, hindi po tayo nakatali sa Republic Act number so and so, hindi po tayo nakatali sa rules of court, sa rules of evidence. Tayo po ay malaya na kahit na ano pwede natin basahin. Kaya nga po pwede tayong magsulat. Lahat ng kabulastugan ni Duterte ay nandito po sa aking libro. Ito po ay sinulat ko tungkol sa kanyang shenanigans o mga kasalanan magmula nung siya ay alkalde hanggang siya po ay naging pangulo. Na-launch po ito sa University of the Philippines 2018. Ngunit pinagbawalan pong mabenta ni Duterte. Bakit? Undebatable po ito Andito po yung ultimong nilagdaan na affidavit ni Las Cañas sa kanyang pagpatay ng media man na utos ni Duterte. Andito po lahat yan. Andito po yung tunay na pangyayari sa pagpapabomba niya ng Marawi City. Andito rin po yan. Kaya nga po yung mga hindi pa po nakakatanggap ng libro, tinatanong nila paano raw po magkakaroon nito. Simple lamang po. Titext nyo dito yung inyong full name and full delivery address at papadalan ko po kayo. Pagka natanggap na ninyo at saka po tayo mag-coordinate tungkol po sa bayad. Ito po ay 1,000 pesos each. Meron pong Duterte book, yung Beyond Willpower, tungkol naman sa kadakilaan ni Duterte. 700 pesos. Mas mahal po ito, 1,000. Yung po 700. Pero lugi po kayo dun sapagkat mura nga. Kasinungalingan naman. Paano magiging dakila ang isang Duterte? Lahat ng klaseng kababuyan bilang isang Pilipino
ay na kay Duterte at sa kanyang pamilya. Kaya nga po, tayo po ay naghahamon ng debate sa kung sino man hanggang ngayon nais manindigan panig kay Duterte, panig sa pagwawadas ni Sara Duterte, panig sa pagpatay sa AJK, panig sa mga lahat ng kabulastugan ni Duterte, kasama na ang kanyang pag-aalay na ang Pilipinas maging probinsya na ng China. Kaya nga po, masyadong malaking milagro yan pong impeachment na yan, sapagkat buong Senado, maliban lamang sa lilimang senador, sino po yan? Yung magigiting na senador na nagpakita ng kanilang independence o pagmamahal sa bayan: Rizon Tiberos, Coco Pimentel, Grace Poe, Wing Gatchalian, at Nancy Binay. 5, lahat ay pumapabor na huwag matuloy ang impeachment. Mali po yan. At sapagkat tayo po ay hindi abogado at hindi naman tayo papakinggan, pag tayo ay sumulat sa kanila at tumawag, sabi nila, sino ka ba? Ako po ay Pilipino at meron akong karapatang magalit, karapatang magreklamo. Sabi nga ni Martin Luther King ng Amerika, isa pong isang preacher, pastor, Martin Luther King. Ang sabi niya, and I paraphrase, hindi po verbatim ha. Ang ibig sabihin ng verbatim, word by word, pati comma, pati period kung saan. Ito po ay verbatim. Ibig sabihin ay paraphrase. Ibig sabihin kung ano ang kanyang nais sabihin. Ang sabi niya, when a crime or a wrong is being done within your immediate attention or knowledge and you do not do anything about it, you are practically participating in the commission of that wrong or participating as a conspirator in the commission of that crime. Tatagalogin po natin. Ang sabi po ni Bishop Pastor Martin Luther King ng Amerika, isang protestante, mga kaibigan, ang sabi niya, pagka merong kamalian na ginagawa sa iyong kaalaman, malapit sa iyong kinalalagyan, at wala kang ginagawa upang ito ay pigilin o ito ay sabihin mali, ikaw ay parang nagbibigay ng bendisyon para kang umaayon sa ginagawang krimen, kabulastugan o kasalanan. Hindi po tayo maaring sumali riyan, manahimik, sapagkat kung merong krimen na nangyayari, mas krimen ang manahimik. Yan pong kultura ng Pilipino na yan, na huwag tayo makikialam dyan, baka tayo mapahamak. Ay wag, baka tayo pagkamalian na pro ganito, para ganyan. Abay, ibig sabihin, mahina ang paninindigan ng Pilipino o kaya manhid ang kultura ng Pilipino ay manhid sa mga nangyayari sa kanyang sariling bayan. Therefore, we lack patriotism. Kung tayo po'y binobomba ng China, kahit na tubig man lamang yan, abay tumatalsik po ang ang mga mangingisda natin pag tinatamaan nung bomba ng parang bombero po yan. At binobomba, binabangga pa ang ating pong mga mangingisda, magdaragat, tapos iiwan na lalanghap-langhap. Kaya po yan dahilan kung bakit nagpunta ako sa Chinese Embassy noong 2018 at akin pong sinunog ang bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy. Alam po ninyo, walang nagawa ang Chinese Embassy. Alam ba ninyo kung sinong puminta sa akin? Mga Pilipino. Ang sabi nila, lasing siguro yan. Ba't niya ginawa yan? Ang sabi ng isang vlogger, ito naman si Mr. Kawal de Carbonell, that is hitting below the belt. Hindi raw po, makatarungan yung ginagawa ko. Hindi makatarungan, bandera lamang ng mga chikchonga na yan, ang aking sinunog, hindi makatarungan. Abay, may mga dumating pong pulis. Sabi sa akin, yung ginagawa mo rito, sinusunog ko ang bandera ng China. Bakit?
binangga yung ating mga mangingisda at sinabi ni Duterte, aksidente lamang yan. Aksidente na mamahinga itong ating mga mangingisda. Diyan po malapit sa San Jose, Mindoro. Abay, binangga sa alauna ng umaga habang sila'y natutulog at habang sila'y sisinghap-singhap sapagkat lumubog ang kanila pong fishing boat. Iniwan sila. Ayun, at sabi ng kapitan, nakikita niyo ba yung ilaw na yun sa di kalayuan? Mangingisda yun. Languyin ninyo, humingi kayo ng tulong. Nilangoy po ng dalawang mangingisda at sila'y sinakluluan. Alam po ninyo kung sino mga mangingisda na yun? Vietnamese. At sila po ang nagdala dito sa mga mangingisdang Pilipino na binangga ng mga inchik. Dinala po doon sa barangay captain. Sila po ay nagsumbong sa Malacanang, sa press office. Alam po ninyo ang gustong ipaimbestiga ni Harry Roque sapagkat siya ay abogado at siya ay tagapagsalita ni Duterte. Ang sabi niya, dapat idemanda natin yung questionin natin yung Vietnamese fishing boat na yan. Bakit sila nasa karagatan ng Pilipinas? Yung nagligtas, yun ang kanyang gustong imbestigahin. At yung bumangga, kanila pang inareglo, pinagtatanggol. Iyan po ang diferensya. Hindi lamang po na ordinaryong Pilipino. Pero pag yan ay depresya na ng Malacanang, pag yan na, ang pinagtatanggol ng Malacanang ay ang lumalaban sa ating bansa, laban po nila tayo dapat. Dapat kahit anong kalagayan natin sa buhay, mag-alsa tayo, lumaban tayo. Huwag po kayo naniniwala ng mga inchik na yan, bobombahin tayo. Dahil dyan, kukundi na po sila ng buong mundo. Lumaban ng mga Pilipino sapagkat bayan nila yan, hindi yan krimen. Yan ay tungkulin. Kaya nga po, tayo ay naghahamon ng debate. Huwag na po doon sa duelo sapagkat mga edukado, ito pong ating hinahamon. Pag mga Duterte, mga barumbado, mga Bato de la Rosa, o sino pa kahit Robin Padilla, o kung sino pa yung mga nagsasabi magaling sa baril, di sige, magduelo na lamang po tayo. Pero pagka senador o Korte Suprema, magdebate tayo. At ako po ay inuulit po natin ang hamon. I am issuing a challenge to any senator who can stand up and defend the Vice President in this issue of impeachment. Yan. Yan po ang ating pong hamon. Pakalat po ninyo para ultimong driver nila, secretary nila, bodyguard nila, police, makarating po sa kanila yan. At sa iba pang mga lugar sa buong mundo na meron po mga Pilipino na dapat yan po ay kanilang pinag-uusapan at dapat naninindigan sila laban po sa mga krimen na ginawa ng Vice President of the Republic of the Philippines. Ang pangalan, Sara Zimmerman Duterte. Anak po yan ng isang Dabawenyo. Hindi po Pilipino yan, Dabawenyo. Iba pong kultura dyan sa Davao. Ginagawa nilang legal, pinapatawad nila yung pagpatay. Ultimong mga snatcher ng telepono, pinapatay at tapos ipagmamalaki ni Duterte, walang snatcher ng telepono dyan sa Davao. Ang parusa, kamatayan, nasaan ang batas? Meron ba sa batas natin yan? Ang parusa sa pag-snatch ng telepono ay kamatayan. Hindi po natin pinagtatanggol yung ating pong mga kababayan ng snatcher. Ang atin po ay paano kailangan rirespetuhin ng batas. Kung hindi kayang respetuhin ng pulis, hindi kayang respetuhin ng mayor, hindi kayang respetuhin ng senador, at gayon, hindi kayang respetuhin ng Justice of the Supreme Court ang ating saligang batas at iba pang batas,
Sino magpapatupad yan? Tayong bayan. Lalaban po tayo. Bayan po ninyong umpisan ko ito dito po sa debate na ito. And I am reiterating, ibig po sabihin, inuulit ko yan pong hamon na yan. I am challenging any senator, but specifically Senate President Chis Escudero to a debate, public debate, on the proposition that what they have been doing to the issue of impeachment of Sara Duterte is right and just. I will be on the negative side. You, stupid senators, can take your side in favor of the accused or the respondent named Sara Zimmerman Duterte. And let's take it to the people. Bayan natin. Taong bayan ang humusga. Ngayon pa lamang may humuhusga na sa akin na, talo ka na, Carbonell. Ay, nako. Hindi ka na nga makapagsalita dyan. Yung mga hamon ka pa ng debate. Abay, kulturang Pilipin, kulturang Dabawi nyo na po yan. Kumakampi sa mali. Lahat ng kumakampi kay Duterte, traidor sa bayan at dapat lipulin. Lahat. Ikaw. Ikaw na nakikinig sa akin. Ikaw na nagbabas sa akin. Ikaw na kumakampi kay Duterte. Ikaw ang nais kong sabihin. Dapat ka lipulin. At kung meron kang tapang, i-text mo ko. Kahit saan tayo magkita. Pasikreto. Kahit na marami kang bodyguard. Hindi kita uurungan. Mata. Mga kaibigan, paki-share, pakikalat itong hamon na ito para hindi na naman papagmalaki ni Sara Duterte. Ay, wala nakikinig dyan kay Carbonell. At sabi ni Rodrigo Roa Duwag, traidor Duterte, wala na siya, wala na tinig yan, nandun na siya sa Netherlands. Nung araw, sabi niya, ay may topak yan si Carbonell. Yung pala, kaya pala sila takot sa akin, takot ang mag-amang Duterte sapagkat may sira raw ulo ko. May sira ulo ko sapagkat naninindigan ako, hindi ako natatakot sa kanila. Ang kasiraan na ba ng ulo ngayon ay pag ikaw ay nanindigan, pag ikaw ay lumalaban sa mali, medyo may topak ka na. Aba, sige, mas mabuti may topak na ako kaysa maging matino ako. Pero ang itsura ko ay Robin Padilla, ang itsura ko ay Bato de la Rosa, Bongo, ang itsura ko ay Cayetano, Escudero, hinahamon kita, Escudero, hinahamon kita, Justice Leonin. Ikaw ang pumili kung saan mo gustong venue. Sapagkat ikaw ay justice, at baka ayaw mong mausukan ng mga jeepney dyan sa Plaza Miranda, pumili ka kahit sa Manila Hotel. Kaya lang ikaw magbabayad ng kape doon. Mahal ang kape doon. At doon tayo magpapambulo ng talino sa talino. Sapagkat hindi ako natatalinoan sa inyo. Okay, mayroon kayo mga diploma ng abogasya. Meron ka pang Masters of Law. Ang usapan dito ay pagmamahal at katotohanan. Ang kausapan dito ay katarungan. Kayo ay dapat may estado ng katarungan. Kayo ay bugok. Pero sapagkat hindi ako naniniwalang bugok o bobo ang mga justices, ang sasabi ko, kayo ay traidor. You have betrayed public trust. Maselang pong akusasyon yan. Pag gusto ninyong mag-libel, magdemanda, sige! It will be my honor to face you in any courts of law. Sapagkat nais ko ma-ventilate itong ginawa ninyong katarantaduhan, kababuyan dito po sa impeachment proceedings. Na hindi ninyo tinik yung side ng prosecution ng Congress. Basta sinabi na lamang ninyo, unconstitutional yan. At yung palang hinihintay naman itong si Escudero, kaya hindi niya po minadali. At nagmamaang-maangan pa, anong ibig sabihin ng fourth with? Napakasimple, pwede mo naman punta agad yung cellphone mo, Google. Pagbugok ka, Escudero, at hindi ako naniniwalang bugok si Escudero. Alam mo ang ibig sabihin ng fourth with? Ako po ay
author ng libro. Ito po ay wikang Ingles. Tayo po ay naging professor. Tayo po ay naging editor ng dyaryo. Tayo po ay naging international war correspondent. Abay, alam ko po ang aking pong paninindigan. Alam ko na ako'y Pilipino. Alam ko kung anong tama at mali. Si Escudero, alam niya lang na siya'y matalino. Pero ipapamukha ko po sa inyo, taong bayan, mga kababayan ko, na matalino si Escudero pero hindi niya alam ang pagmamahal sa bayan. Hindi niya alam kung anong tama at mali. Hindi niya alam kung anong illegal at anong palalo at ang kapal ng muka sapagkat senator judge siya, bias. Ang ibig po sabihin ng bias, meron agad kinikilingan. Anong klaseng judge yan? Anong klaseng judge yan? Sa saligang batas, sila lamang po ang maaari pong humusga. Sila po yung tinatawag na senator judges. Pero, ipapamukha po natin kung sino sa amin ang tama, sino mali, sino nagmamahal sa bansa, at sino nagmamahal sa demonyo. Ang demonyo na yan ay sinisimbolo ng mga Duterte. May pahamon-hamon pa sila, mag-ama, sa akin. Duwag naman. Hindi bali na yung duwag, normal yan. Pero traidor, mga China, paano po natin mapapatawad yan? Paano natin mapapatawad yan? Lahat ng mga gusto pang sumali, ipagtanggol si Duterte, lumaban sa akin, sige, magsama-sama kayo, lilipunin ko kayo lahat. Doon po sa ating pong venue, Plaza Miranda. Yan po ay plaza ng kalayaan, plaza ng katarungan, plaza ng katinoan. Yan po ang Plaza Miranda. At hindi po nila masusukatan ang mga magiging huwes dyan sapagkat taong bayan ang magiging huwes. Inuulit po natin, ipakalat po ninyo itong hamon na ito. I am issuing a challenge to all or any senators to stand up and face me in a debate on the proposition that what they have done in the issue of the impeachment of that criminal called, respondent called Sara Zimmerman Duterte is just unequitable and fair for the Filipino people. I will take the negative side against any senator, especially you, Escudero, and any of the justices. Wala po tayong uurungan. Iniinsulto ko na po kayo. Kayo mga huwes, mga maestrado ng Korte Suprema ay traidor sa ating sambayanang Pilipino because you betrayed public trust. You are engaged in the mangling of our Constitution. You are committing a crime of usurpation by practically amending our Constitution. When the amendment of Constitution, you have no right. Your right is only how to interpret it. But you are not interpreting it. You are passing judgment that already Sara Duterte must be exempted from the impeachment proceedings of the Senate. That is wrong. That is malicious. No, it is criminal. No, it is treachery. That is treason. Sapagkat ang tinatraidor po ninyo ay ang ating konstitusyon, tinatraidor po ninyo ang ating bansa sapagkat alam ninyo na kaya dumadaloy ang pera patungo po sa Supreme Court. Pera ng insikyan. Gagawin nilang lahat para manalo si Sara Duterte bilang Pangulo at para mapabagsak si Bongbong Marcos bilang Pangulo sapagkat hanggang hindi siya na-impeach, siya ang Vice President. Pag bumagsak si Marcos, ang Pangulo ninyo ay ang may topak, siraulo, may baltik na babae. Ang tawag ay Sara Zimmerman Duterte. I stand pat on my episode tonight. Pinaninindigan ko po yan. Ako po ay hindi nagtatago, hindi nagko-cover sa anumang mga ibang pangalan. Ito po ang aking pong mukha.
Ito po ang aking pagkatao at sa aking pangunang pagbubukas ng programa, tayo po ay nanumpa sa ngalan ni Allah na lahat ng sasabihin natin ay manggagaling po sa puso at nakasandig sa katotohanan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell, nagsasabing iniibig ko Pilipinas. China, layas! Allahu Akbar.